Ayan. Pagpatuloy nyo lang yun, ibaon nyo palalo sa hukay ang inyong mga sarili dahil talaga namang wala namang pumapansin sa inyo. Marcos, doon sila nagkakamali. Kasi if these perpetrators would think that it will damage President Bongo Marcos, doon sila nagkakamali. Kasi for more than 36 years, ay lahat ng klase ng paninira, pagdagog, pagsipa, ginawa na nila kay BBM at saka sa Marcos family, walang epekto. In fact, ang nangyari ba nga, he was elected with 31 million votes, the highest vote so far for a president of the country and the only majority elected president. So yung mga paninira, baliwala na, pinagtatawanan na lang namin yan. Halata naman na peke peke naman ang utak ng mga taong gumawa. Ang babo ng rason. Kaya ka naging hindi mo nga natalo si Lenny. True. Si Lenny, hindi mo nga natalo si Lenny nung vice president ka, nung tumakbo ka vice president. Kung nadaya man, sabi nga ni Glencho, nadaya ka naman talaga. Ang lamang mo lang kay Lenny, kung nagkataon, yung mga 200,000 nung vice president. So bakit ka kayo naging majority vote after Una, may sympathy vote dahil napaniwala yung mga tao na dinaya ka ni Lenny. O ikalawa, galit na galit ang mga tao talaga kay Lenny dahil sa ginagawa ni Lenny laban kay Duterte. Ngayon, kung si Lenny ay naging matalino lang at nakipag-chami-chami siya kay Digong, ay day. Mas may chance si Lenny. Yes. Pasalamat ka, hindi bright si Lenny. Well, anyway, ano yung mga reaksyon nyo doon sa reaksyon ni Larry Gadon said it was fake. Gibot Teodoro said it was isip bata and swapang. The act is isip bata and swapang. You want to see the statement of Gibo? Lahat sila. Panoorin natin lahat? Lahat sila. Unahin muna natin yung kay Gadon. Sige. Kay Gadon. Hindi, yung kay Gadon, ano lang post lang yan Post lang yung kay Gadon. Ikaw ang? Attorney Larry. Ay, teka. Larry. Yung yung sabi niya fake, di ba? Yung pwesto niya ni Gadon, fake din yun eh. Kasi ginawa lang yan for the sake na hindi siya magingay siguro. Kalay mo, Papa? Haka lang. Haka lang. Poverty? Ano yun? Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Papa? Papa. Ang tanong, saan yung opisina mo? Larry Gadon. Nasa barbershop. May video? May video pala? Teka. Actually, hindi ko Hindi ko pa nakita rin to Ano? Video. Yan. Ito. Ayan, circulated again, sabi niya yan. Pagpatuloy nyo lang. Ayan. Ito. Hindi ko pa rin nakita to. Pero anyway. Ayan. Pagpatuloy nyo lang yun. Ibaon nyo palalo sa hukay ang inyong mga sarili dahil talaga namang wala namang pumapansin sa inyo. Pagpatuloy nyo lang yun. Ibaon nyo palalo sa hukay ang inyong mga sarili dahil talaga namang wala namang pumapansin sa inyo. Ayun. Pagpatuloy. Ayun lang pala. Na parang, ito mas mahaba. Mas mahaba. President Bongo Marcos, doon sila nagkakamali. Kasi if these perpetrators would think that it will damage President Bongo Marcos, doon sila nagkakamali. Kasi for more than 36 years, ay lahat ng klase ng paninira, pagdagog, pagsipa, ginawa na nila kay BBM at saka sa Marcos family, walang epekto. In fact, ang nangyari ba nga, he was elected with 31 million votes, the highest vote so far for a president of the country and the only majority elected president. So yung mga paninira, baliwala na, pinagtatawanan na lang namin yan. Actually, hindi kayo pinagtatawanan. Bothered kayo. Exactly. Ayan ang sinabi niya, halatang-halata naman na peke. Ayan. Okay, panoorin natin yan. Ito. Halata naman na peke peke naman ang utak ng mga taong gumawa. Ang babo ng rason. Imagine, for more than 36 years, ay lahat na ng klase ng paninira ginawa nila kay Presidente Bongbong Marcos at sa pamilya. Okay, inulit lang yan sila. Actually, may epekto yung
paninira. Kasi after 36 years lang sila nakabalik. Bakla, kung walang effect, yung nangyaring paninira sa kanila, di dapat nakabalik ka agad. Dalawang taon lang. Bakit ka umabot ng tatlong dekada? Ano ba yun? Exactly. Good Logic. Di ba, Jojo, logic? Bakit ka nakabalik? Bakit kayo nakabalik? Sino ba ang naging dahilan kung bakit ka nakabalik? Nung pinalibing ni Duterte, yung tatay niya sa libingan ng mga bayanin na ilibing na Doon lang. pagkagalit sa mga Marcos. Nag-iba. Hindi ba? Diyos ko naman, huwag niyo naman kami i-gaslight. Tai naman talaga kayo nun na. Tai kayo. Hindi ka nga naging number 1 na senator eh. Ano sabi niya? 36 years? Oo. 36 years daw? Halos konti lang yung lamang doon sa 55 years na paghahari ng mga rebelde. 55 years, 36. Ilan lang ang lamang. Tama yung sabi niyo, di ba, Sir EB, na dapat 2 years lang kung talagang, di ba? Kaya ka naging, hindi mo nga natalo si Lenny. True. Si Lenny, hindi mo nga natalo si Lenny nung vice president ka, nung tumakbo kang vice president. Kung nadaya man, sabi nga ni Glencho, nadaya ka naman talaga. Ang lamang mo lang kay Lenny, kung nagkataon, yung mga 200,000 nung vice president. So bakit ka ngayon naging majority vote after Una, may sympathy vote dahil napaniwala yung mga tao na dinaya ka ni Lenny. Ikalawa, galit na galit ang mga tao talaga kay Lenny dahil sa ginagawa ni Lenny laban kay Duterte. Ngayon, kung si Lenny ay naging matalino lang at nakipag-chami-chami siya kay Digong, ay day. Mas may chance si Lenny. Yes. Pasalamat ka, hindi bright si Lenny. Correct. Lutang. Diba? At least si Lenny kahit hindi katalinuhan, merong paninindigan. Yung mga backers kasi niya, matataas yung pride. Matalino pero mataas yung pride. Oo. Kaya di nakipag-chami-chami kay Duterte. Kasi pag hindi pa mataas yung pride nila, pinupost nila si Lenny na makipag-chami-chami doon sa mga Duterte. Parang, well, totoo naman na ikaw ang majority votes, pero ikaw rin ang history na so on the second year, minus 1% ang binaba ng trust rating mo. Ganun ka pumunod. Mas malala pa nangyari kay actually merong yung if you're going to look at the percentage of trust rating and satisfaction rating ng mga pamunuan. Kasi first years, ang trend naman kasi pagkapanalo ng presidente, mataas yan eh. Kasi hopeful, ganyan, mataas, ganun. After manalo, 2 years after, talagang ang trend yan, bababa talaga siya. So the question is, gaano kalaki ang binaba? You know what? Bongbong Marcos Jr. beat Pinoy pagdating dun sa dip ng ng trust rating and approval rating. In 2 years. Ibig sabihin, ang sama na ng performance ni Pinoy kasi nagkaano na siya noon eh. Di ba first 2 years nangyari yung Quirino Grandstand? Yung bus hostage, Manila bus hostage. In his first 100 days. Nangyari, oo, di ba? So ibig ko sabihin, parang pasok na pasok siya sa time frame na nababagsak yung rating ni Pinoy. Pero Bex, tinalo ni BBM sa pagbagsak. Oo. August 23 yun eh. Oh, parang within 100 days. 2013. Within 100 days. Yes. Oh, yeah. Pag ano yung sinasabi niya, wala naman daw pumapansin. Paano wala pumapansin? 13 million na yung nanood. Sa isang pa lang yun, sa isang nag-upload pa lang yun. Tapos tinatawanan lang daw nila. Tingnan mo, nakatawa ba si Abalos nung nag-press con? Nakatawa ba si Gibo? Yung AFP, hindi nakatawa ba yun? Di ba? Para silang Sino tumatawa? Si Sandro lang naman tumatawa kanina eh. Hindi naman, pilit na tawa din naman yan eh. Itong si Gadon, talagang stress nila. Stress na. Tingnan mo yung ilong niya, parang gumaganyan-ganyan nung nagsalita eh. Makikita mo talaga yung stress. Tulad ni Abalos. Walang tumatawa sa kanila ngayon. To be honest. Sabi nila, alam mo, hindi na siya makapag coherent Sabi niya, peke naman yan kasi peke utak nila. Paano ka magkakaroon ng peke na utak? Wala pa pong brain transplant. So, ano ba yun ang well, even brain transplant is not a fake, a fake brain is like, I don't know what you mean by that. Artificial intelligence. Fake brain, by the way. Ano ba yan? Ano ba yung fake brain, di ba? Parang fake brain, by the way, di ba? Sa'yo gadun.
Oh, meron pa ba kayong comment kay Gadon bago tayo lumipat kay kay Gibo? Oo. Bago tayo lumipat kay Gibo, teka lang, ipapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko. This is a Pulse Asia survey comparison. At so yung data na to is the first 2 years Pulse Asia survey ng tatlong administrasyon, Aquino, Duterte, and Marcos. So, Aquino, for Noynoy Aquino, 79, then 67. Ganon. Kay PRRD, kay Duterte. Oo, kay PRRD, tumaas pa, plus 2%. Ay, ba talaga si PRRD? On his second year. Oo, for the second year, ganyan. Kay Bongbong Marcos from 80%. Bongga. Nag-dive. Ang ina, mas masaklap pa siya kaysa kay Pinoy. Ano yan? Cliff jumping yan eh. Cliff jumping. Oo. Tapos sasabihin niya na nandun pa rin siya sa romance nung pagkapanalo ni BBM. Lahat naman tayo nandun sa romance nung pagkapanalo niya, lahat naman tayo nag-celebrate dahil feeling namin nabigyan siya ng justice. Ano ba ginawa ninyo, Gadon? Niyakap niyo ang mga dilaw. Pagkatapos mong mura-murahin ang mga dilaw ng buong karir mo, Larry Gadon, dinidilaan mo na sila sa kipay. Correct. And to use your language, Larry Gadon, nagpakantot ka sa mga dilaw. Diba? Grabe. Diyos me. Yung yung barkada ko na isa, na talaga, BBM siya talaga. Nagtaka ako, in-interview si Trillanes. Samantalang minumura dati. Halos sabi ko, grabe pala talaga, no? Vlogger din siya, Jo? Vlogger na kasama namin dati. Tapos nagtaka ako ngayon. Tuwang-tuwa nung in-interview si Trillanes. Sabi ko, abay, sinusukan na natin to dati Oh, yan. Nakatawa ba yan? Tumatawa ba yan si Abalos? Oo. Ayan, panoorin na natin tong video Gibo. Ni Gibo. This is Benhur Abalos. Nag-press conference. Siya yung pinakaunang nag-react. DILG yung pinakaunang nag-react. Ayan. Gentlemen, good afternoon, and welcome to the press briefing with Attorney Benjamin Abalos Jr., Secretary of the Interior and Local Government. Our SILG will now deliver his opening statement. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, sa ating mga kaibigan galing sa media, at ladies and gentlemen, magandang hapon po. Ngayong hapon ay kasama ko po ang ating Chief PNP, si General Chief PNP Romel Francisco Marbil. And of course, sa aking kanan po, si General Matthew Bacay, ang Acting Director for Investigation and Detective Management. At sa kaliwa naman, si General Cariaga po. Siya po ang head ng ating anti-cybercrime. Bakit po kami ngayon nagkakaroon ng press briefing? Ito po ay tungkol sa kumakalat na video, no? Tungkol sa isang video na ang larawan ay ang ating mahal na Pangulo raw. Allegedly ang ating Pangulo. Boss, wala. Ito po ay tungkol sa kumakalat na isang video tungkol sa isang video. Sabay ngiwi, sabay ngiwi. Actually, nag-gotcha sila dito ni Maharlika Kasi, the viewers are ready to consume the video as Bongbong's video. Pero si Maharlika, hindi niya naman in-identify yung video as video of Bongbong. Ganon. Pero for Benhur Abalos, parang that is established fact na yung inaalyud doon ay si Bongbong. So, in short, in-acknowledge niya na para kay Bongbong yon. Nakamute ka, Be? Meron kasi itong pagkakasunod-sunod na una yung DND. It was DND who said that ito ay tungkol kay Bongbong, kay BBM. DND ba nauna? DILG yata nauna? Tapos after DND? DND. DND. Kasi in-interview na ako ng SMNI. Nilabas yung DND. Nung in-interview ako ng SMNI, biglang nagkaroon ng breaking news about this. Tapos Ayan. Okay. Luraw, President Marcos, no, kumakalat po ito. Nilabas po ito, kung di ako nagkakamali, sa ibang bansa. At ngayon po ay nagiging viral po ito. Gusto lang po namin gumawa ng statement, ako mismo, at of course, si General Marbil, mamaya magsasalita. Pero sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo,
yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Can we show it in the screen, please? Okay. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Grabe yung lip twitching ni Ben-Hur dito. So, talagang parang, why is the lip twitching that hard? Brad! What happened? Ninervous Brad mo, Joey. Oh. Right. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tingnan nyo ang tenga. Tingnan nyo maigi ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tingnan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama? Dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inuulit ko, ako mismo, personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito. Sabi ko, wala ito. No? Kayo na mismo magusga. Tignan nyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga, ito ay, of course, I'm requesting, I'm asking our Chief PNP, General Marbil, together with the General Bakay and of course General Cariaga, to immediately create a task force to probe this issue. No? Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging mapanuri tayo, huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan nyo, ang layo ng itsura, ang layo po. No? Okay? So ito po iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. At this point, Jean, please. Sabay Thank you, niwi. sir. Our SILG will take your question. Grabe yung twitching. Lip twitching na, no? Sabay niwi. Grabe yung lip twitching. Pero what's wrong with you? Sabi niya maging mapanuri, sabay. Diba? Well, yung pinakita kasi niyang picture ng earlobe ni BBM, that's already an aged earlobe. Mhm. And ilan taon na ba si BBM ngayon? 63? No, Dude. older. 67 yata. How old is BBM now? BBM age. Lisa is 63. Sabi kasi sa inyo, sinapak yan ni Lisa eh. Ha? 6 years old. na Sabi si sa inyo, BBM. sinapak. Ilang taon? Ni Lisa yan, ayaw niya maniwala. 66 years old. 66. Well, your earlobe when you're 66-year-old is different from your earlobe when you're in your 40s, 30s, Mhm. 20s, 50s. Yes. 50s. That's a biological fact. Mhm. Ano ba? Or baka magpapamam kayo. Anyway, 2012. magkaiba talaga yung tenga mo dahil mag-iedad ka, lalawlaw yan. Maglulus ng elasticity, it will change it will change, Pero ang ano kasi niyan is ang napansin ko dito kasi kay Secretary Abalos. Well, for the first time I've heard him say na Hindi nagdodroge. Oo. Actually, hindi niya sinabing hindi nagdodroge. Ang sinabi niya sa akin, Akala daw niya ay hindi nag-engage sa ganong activity. oo, saka ito kasi comparison ng picture na to, ang layo kasi yung isa super pixelated. Talagang magdi-deform. Oo. Bakla, wala namang may ear na ganyan. Ano yan, parang alam mo yung Parang may tinapyasan yan. Parang tinapyasan yung Kasi Kasi first na to, Joe, Oo. no? parang tapyas eh. Oo. Tapos yan kasi it was taken out of a screenshot of a moving frame, okay? And hastily isolated dun sa background. Baka yung pagkakakap ng picture, kinat na lang na gano'n. Tapos hindi mataas yung resolution, talagang tapos minadali siguro, kaya nangyari yung ganyan.
And I think, no, hindi rin kasi siya, for example, ito, yung face dyan ni Bongbong, upright. Upright. Oh, yun. Isa pa. Diba? Itong face dito ni Bongbong, na upright siya. Yung face dito, nakatungo. Nakayuko. Meron talagang slight difference dun sa angle ng tenga. Hindi lang yan. Kasi yung isang picture, high definition. Yung isa, hindi naman high definition. Pag ang camera, hindi high definition, magkakaroon to ng distortion. Next, bakit may ko-compare yung high definition picture sa hindi high definition picture? Second, lighting. Yung lighting dun sa isa, this one is taken actually sa zona ito at actually parang first zona ata ito or second zona na maganda talaga yung lighting. It is a well-lit. Well-lit, na wala kang shadows, etc. The brightness, nakokontrol yung brightness. Ito kasi, if you're gonna look at this, may parang may bright light kasi nga, we don't know where was this taken. Maybe it's in a club, no? Kasi parang mood lighting yung itsura. Dude, i-compare mo yung picture mo, na kinunan mo sa latest mong iPhone at iPhone mo noong 2010. Totoo. Tingnan natin kung ma-compare mo yung tenga mo. Di ba? So this is actually a very weak defense. And second, tingnan nyo ang facial feature. Hindi ganyan. Dapat ang inanin nyo, okay, we will do a digital forensic, etc., etc. Ang ano kasi nila ngayon is kailangan talaga nilang maanuhan yung narrative. But the problem here kasi sa kanilang strategy na bigla sila ng ganito, lalong sumikat yung video. People became more curious. Kasi at this time, parang ang yung Chrislam, yung pinaka-viral na umabot na ata ng parang pa 14 million na siya actually. 14 million. Wala pang 24 hours. Sweet, no? Kanina, 13 lang yan ang chinek natin eh. 14 na. 14 na. Noong sa spy cam to this is most probably a spy cam. This is a spy cam of yonder years, di ba? Oo. Kasi ang ano pa nito is hindi niya 300,000 pa lang, I think, yung pinaka nag-viral na video, yung dun sa Chrislam, yung nandun sa Maisog. After nito, it ballooned. Okay, it ballooned because people became curious and people are now talking about this, comparing, etc. And I'm pretty sure the deeper conversation is lahat na lang ng about this is paano na, baka nga nagdodrogi talaga itong si BBM. Why not magpa-hair follicle drug test na lang siya para matapos? Correct. Ngayon naman talagang hinihingi. Kasi this is a medical condition eh. Totoo. Ayun. So anyway, yun na nga. Then after that, I think we talk about it earlier extensively na yung ibabang part ng statement na yun sa press con, ang sinabi ni Ben-Hur was, yun nga, magagawa ng task force, tapos they are going to investigate and prosecute. This actually caused a stir, kasi yung iba na, yung mga nakakita, kanya-kanyang upload na eh. And then they started taking down yung mga post. You know what? Ini-livestream to ni Attorney Glenn Chong. And there are several people who actually sent to me that the post of Attorney Glenn Chong cannot be shared. Wow. Ganon. Hindi talaga siya ma-share. Hindi ma-share yung post ni Attorney Glenn Chong. I posted the same video sa TikTok ko. And then, it was taken down after a few hours. Ganon. Tapos, I mean, you are bothered. Diba? You are bothered. Mag-arte-arte na fake. Kasi if it's fake, and if you think that there is no confusion na hindi si Bongbong yan, bakit ano? Bakit diba? Bakit kaliwat kanan yung pagte-take down ninyo ng mga ano? I-upload mo ba sa page mo yung video? Yung alin? Yung video, yung loop video ni BBM na. Ay sandali lang sabi ni Ageless, ang tanong kaya niya na to take ko for 3 consecutive days para ma-clear siya sa hair follicle. Sa urine lang po kayo maki-clear after 3 consecutive days. 3 to 5 consecutive days. Ang hair follicle po, pag ito hair sa ulo, 90 days. Up to 90 days na drug history mo. Pag body hair, other than here, more than 90 days. Taray. So body hair test pala dapat.
Body Hair follicle test from the body. Lahat. Dapat saliva, blood, urine, hair, head hair, and Blood. body hair. Blood. Tapos, Mhm. Tama. Ayun. So anyway, di yun na nga. So, punta na tayo kay Gibo. Okay na kayo kay ano? Okay na kayo kay Ben Hur? Okay. Kasi wala na tayo makikita doon aside from lip twitching eh. Diba? Ayun. Teka. Nakakaloka. Ayan, this is Sa Gibo. akin, Ito naman si Gibo. Okay. And let's listen to him. may nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke o ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nalikod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit nawawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Nagalit si Gibo. He's all over the place. My God. I don't see him laughing. All over the place. Make a damn statement about the video. Why do you even have to mention yung walkout na hindi naman nangyari? Yung watak-watak ka ate. Yung Hindi. Nag-issue to. Oy, Jojo, magsalita ka. It's all over the place. My God. Ikaw, Sir Joe, anong initial reaction mo dito kay Hindi kasi sinabi niya parang isip Hindi siya bata. binantayan ng mga reactions di ba? Hindi, yung sabi niya isip bata. Doon sa gestures niya, pananalita niya, choice of words, parang siya yung isip bata, sa totoo lang. Kasi, tingnan mo lang, you remember also nung last time, di ba? Nagkaroon sila ng differences ng statement between him and si Lucas Bersamin, di ba? Magkaiba sila. Doon mo makikita na
para siyang isip bata kasi iba yung sinasabi ni Bersamin, iba yung sinasabi niya. Tapos dito na naman parang nagsalita, sino ba unang nagsalita? Siya ba o si Abalos? Siya daw. Basta Oh. una daw siya, then after nag-press con si Abalos. Di ba, I mean, para silang mga isip bata sa kung tutuusin. Kasi, without, just like si Abalos, without even consulting the president bago siya magpa-press con, nagpa-press con sila. Ito naman, nagsalita kaagad prior to this, yung parang hindi, asan yung consultation with the president bago ka magsalita ng ganyan? Tapos sasabihin niya tayo para tayong isip bata. When in fact, siya yung nagpo-project na para siyang isip bata. Galit na galit eh. Galit ako sa kanya. Pulang-pula siya sa talagang talaga susugpuin namin ang mga swapang at kinembular and ano na yung parang karumal-dumal. Yung in-equate ba niya sa parang Bex, magugunaw na ba ang Pilipinas dahil sa video na to? Grabe naman, Gibo. Ano to end of the Philippines na dahil dito sa, well, you know, yung ganitong panginginig ninyo, yung hindi kayo, namimilipit kayo sa pag-e-explain, this actually adds to the credibility of that video. Well, you were shaken, Gibo, by the video. Hindi, ang ano dito, no, total, may ina-add ito si Gibo na ibang issue. May territorial integrity pa. Gibo, may nag-leak sa akin, no? Pinost ko na to. Na sumagot na sa inyo, pinost ko na to, sumagot sa inyo ang Amerika tungkol dun sa Reuters report. They basically admitted it. They just call it a misstep. But Filipinos died. Ngayon, china-challenge mo ang mga tao to stand behind the Constitution. In the Constitution, the role of the Armed Forces of the Philippines is to protect the people. Eh yung disinformation campaign ng Amerika, para kang tuta, para kang kuting na nangihingi ng pagkain na napaka-soft mo. People died in that disinformation campaign of the United States and you are not disindignant. Filipino people died. Ito video lang para ka nang gusto gusto mo na wasakin yung parang gusto mo wasakin yung upuan, yung alam mo parang pigil ka na kulang na lang, alam mo yon, na batuhin mo yung camera ng sapatos mo. Wala pang namamatay dito. Pero yung disinformation ng campaign ng Amerika, may namatay and doctors attested to that because of the disinformation campaign. Tapos hindi ka nanginginig ng ganyan. Chill na chill kayo. Tapos dito, video lang na kung confident kayo na hindi si BBM yan, you have all the means to prove that it is not true. Diba? Oo. Nginig ka. Ano to? Tapos sasabihin mo kami yung isip bata, hindi ba dapat mas nginig ka, ang galit na galit ka dahil yung disinformation campaign ng US military nakapatay ng mga Pilipino? Correct. Pinag-usapan sa buong mundo yun, ha? At dininay din nila yun, ha? Dininay nila. Until inadmit nga ng Pentagon, ha? Inadmit nga ng Pentagon. You know, it was leaked to me by an employee of the Department of National Defense. At walang nag-debunk noon. Correct. No response at all, no? No response at all. No response at all. Wala bang pa-video dyan, Gibo? You know, ito si Gibo, daming bloopers nito ni Gibo eh. Recently, actually, I made a short content nung I was explaining, ito si Gibo, sobrang plastic nito. Manggagamit. Isa kang taong walang dangal, Gibo Teodoro. Isa sa mga pinakaunang naging aksyon ng BBM administration immediately after winning the election was to create a vice presidential security security and protection group. So kumbaga parang may sariling PSG ganon, pero vice president. So alam naman natin ang PSG, no? Ang security group, ang tawag dito, hindi naman to talaga, ideally hindi naman talaga to namamanduhan ng presidente. Kasi ang trabaho nito is really to make sure that the president is secured. So hindi to po pwede na parang yung presidente yung magde-decide. Kasi ang mandate nila is not with the president eh. The mandate nila is really with the law that created them. So kumbaga parang in an perfect situation, hindi sila dapat namamanduhan ng kahit sino.
if they're going to protect the vice president, they have to do everything to protect the vice president. If they're going to protect the president, they have to do everything to protect the president. That is why, if the president will say, no, huwag niyo na akong bantayan, huwag niyo na akong bantayan. No, it's not the call of the president. It's the call of the PSG kung pwede siyang samahan or hindi siya pwedeng samahan. But anyway, my point is this. In June 25, 2022, it was already recommended by the AFP, and it was already settled, that the vice president is going to have, the office of the vice president is going to have its very own security group. Why? Because dun sa security and risk assessment ng AFP, they find it important na merong siyang sariling security group kasi kapag dumating yung panahon na let's say merong strained relationship yung president and vice president, hindi makokompromiso ang security ng vice president. After all, the vice president is voted by the people, and it's a constitutional, duly constituted position that has to be that has to be protected by the AFP as well. Ganyan. So yung AFP ang nag-initiate noon. Sabi ng AFP, dapat may sariling security group ang ang vice president. Now, in September 2023, Guibo actually released a statement. Sabi gano'n ni Guibo, yung security group ng vice president, tatayuan ko yan kasi tama yan, ganyan-ganyan. Tama yan, dapat ganun talaga ang setup natin. That the vice president must have an independent security group. You know, this was the time when the vice president was being criticized for having security personnel. Having her own security personnel. Now, you look at our history, no? When Pinoy and Binay was the vice president and the president, Binay experienced a lot of, diba? A lot of, he was a target of black propaganda left and right. And don't you think that his security was actually compromised during that time? At that time, kung binibigyan lang sila ng detail ng PSG. Pagkatapos, di ba, ayun na, nakuha na yung bahay ni Binay, nakuha na yung ganito ni Binay, ganyan-ganyan, kung ano-anong mga di ba? So, there's really a problem with security. Now, when we talk about Inday Sara is no ordinary public officer. She is the enemy of the terrorist. She is the enemy of the CPP, NPA, NDF. Tama. Nakunan si Inday dahil nakikipaglaban siya sa mga terorista sa Davao. She's not an ordinary public servant. Meron talaga siyang mga kaaway na gusto siyang mamatay. And what did Guibo do? In July 2024, Guibo actually approved that the Vice Presidential Security Group be back to the Presidential Security Group. So the independence of the Vice Presidential Security Group has been dissolved. So anong nangyari dito? Diba? Anong ginawa mo dito, Guibo? Diba? Harap-harapan kang ng traidor na mercenal, you actually put Inday Sara in a very, very compromising position. So ngayon, assignan nyo si Inday Sara ng mga PSG, mga tao nyo. So what is that all about? Is it really for her protection? Or for you to spy on for you to spy on Inday Sara? Sandali lang, Joey, bago tayo mapunta kay Sara dahil hindi naman siya involved dito. Paki-check yung private mo, no? Kasi hindi pa kami nakaka-move on sa inyong mga deepfake chorba. So, ipapaalala lang po namin ito sa taong bayan dahil nangyari po ito noong May. Hanggang ngayon po, wala pa po itong clarity. Wala pa po itong clarity. May ibig magpakita ka, huwag ka magtago dyan. Wala pa po itong clarity. Naalala niyo po ba ito? Yung audio recording ng China sa West Philippine Sea, posibleng deepfake. Admiral Carlos, where na you? Na-resolve na ba ito? Di ba ididemanda daw ng wiretapping or whatever? Ano na po nangyari dito? O yan, yung hacking nga na mastermind si Art Samaniego, wala nang kasong na-file. Si Art Samaniego, wala na rin. Ano na po nangyari dito sa deepfake na ito? Ang hilig nila sa narrative na deepfake. Ito naman si Telma. Telma, kanina pa comment na comment diyang gaga ka.
Awa na awa. Ewan ko sa'yo, tangina mo. Di malis ka dito. Di ka kailangan dito. Ahensya kayo ni Satanas. Kayo po palang boss namin, Telma. Kasi, ito naman si Telma, Diyos ko po. Gagang to. Alis Diba, na. If this is so difficult to digest in your little mind, do your little mind a favor. Walk away. Diyos ko. Ito diba, comment ng comment, pinapahirapan mo sarili mong tanga ka eh. Bakit ba puro sila salita ng deepfake, pero wala pa silang napatunayan na deepfake? Lahat ng pinagkaakusan nila last time. So, meaning, agad, hindi gusto kong pinapahiya. Oo, meaning, diba, ito, ano na po nangyari dito sa deepfake na ito? Bakit kayo nakipag-friendly uli sa China? Nagdi-deepfake pala. Dalawa yan eh. Ito yung parang video ata, no? Na parang atakihin na. May order si BBM, di ba? Sila rin naman nag-release na. Use AFP. Yung use AFP. Yun. Oo, iba naman. Deepfake naman talaga yun. Halata naman yun yun talaga na napatunay. Pero kasi si Art Samaniego, remember, Art Samaniego was testing something kung deepfake o hindi. Sabi niya, hindi naman deepfake yung isa. Anyway. Ayun, nawala siya. Bigla na lang siya. Anyway, ngayon, ito, may deepfake, nawala na naman yung issue. Tapos ngayon, ang ano ko nga dito, di ba sabi niya, ang pinapakiusapan daw niya ang Amerika na imbestigahan. Ano imbestigahan? Kailangan yung kasuhan para maimbestigahan. Tama. Correct. Ngayon, actually, yung statement nilang yan, they put themselves in a bind. Kasi hanapin to ng tao. Bakit din yung pinaimbestigahan? Nasaan na? Ba't hindi nyo na pinaimbestigahan sa Amerika? Dead ba na kayo? Ganyan. Di ba yun ang pakiusap nyo sa Amerika na imbestigahan. Ikalawa, ang tapang-tapang niya na, lilipulin namin sila, ganyan. Bubuwagin namin ang kanilang tinembot. Sandali lang, Secretary Gibo Teodoro. Yung sinasabi mo na swapang, etc. Naalala po namin, last SONA, ang sabi ng Pangulo, bilang na ang araw ng mga smugglers at hoarders. Asa na po itong mga to? Ang mga tunay na swapang. Yun talaga swapang. Yan. Diba? Yun ang swapang. Anyway, itong si Gibo, talagang he lost it. I think Gibo lost it already. He lost it, no? He's all over the place. Ayun. Talaga. Si Jojo pala nagpaalam na siya, bababa na siya. I think si Kuyang din ay baka he's going to hang in there, pero pagka nawala na si Kuyang, ibig sabihin kailangan na talaga niyang matulog. Ayan. So yun. But anyway, let's go to to Sandro's video kasi tingnan natin yun. Kasi tinanong nagtaray ang bakla eh. So I'll just leave it at that. It's frankly pathetic. Is this waging war? It's not worth dignifying, ma'am. What do you make out of the timing of the release of the video? What do you think? What do you think? I think it's a little obvious. My comment earlier, it's nothing but a pathetic attempt to destabilize the administration of the president. We should really come to expect that from them at this point. There were already statements made by certain agencies that I think aren't worth adding to. So I'll just leave it at that. It's frankly pathetic. Is this waging war? It's not worth dignifying, ma'am. What do you make out of the timing of the release of the video? What do you think? What do you think? I think it's a little obvious. My comment. Diyos me. Attitude! Taray. Ang nakakatawa kasi parang if it's not real, if it has no value, why are you linking it to issues like destabilization? Why are you going to be stabilized by a fake video? Tapos expected na daw. 'Di ba sabi niya? Expected na daw from them. Oo. Them being na maisog ang Duterte. Tapos parang if it is nothing, then why do you have to create a task force? 'Di ba? If it's nothing, if it is something na parang gawa ng peking utak, sabi nga ni Gadon, then why are these government agencies and government personalities are very busy addressing this issue? O naparelease nyo pa ng statement si Attorney Aboy para sabihin na gamit kayo ng deepfake detector na open source. At mabavalidate nyo whether or not it is real or not. Diba? Nabalidate natin na hindi pa
using the same recommendations. So, Pakiulit niya yung statement niya. Pakiulit niya yung statement niya. Ni Sandro? Charles. Ni Sandro. It's made by certain agencies that I think aren't worth adding to. So I'll just leave it at that. It's frankly pathetic. Ay, sorry. Is this waging war? It's not worth dignifying, ma'am. Kung matinding Ano out of daw the waging timing war? of the... Anong tanong niya? Yung Parang, you think they're raging war? You think they're waging war? Waging war, oo. sabi niya, it's not worth dignifying. Dignifying. Yes. Alam mo, yung press, napakalamiha. Lamia. Mhm. Bakla ang issue that the president has Drugs. substance use issue. Mhm. Why can't you ask the son? Mhm. Is your father addicted to cocaine? Was it him? Bakit hindi nyo yung media, ba't hindi nyo kaya magtanong ng diretsyo? Oh, ayan yung anak ko. Ba't hindi niyo matanong ng diretsyo? Mhm. Ayun ang Anong issue. waging war ang pinagsasabi nyo? Anong war? War on what? Oo. Sa totoo lang kung kunwari talagang hindi ka talaga yung severely addicted to cocaine, I can actually see an exit plan on all of this mess eh. Diba? If you're not really that addicted, let's say kunwari yung recreational user ka lang, Yes. I can actually see parang exit points dito. You can say, well, as you know, parang I am very close to a circle of artists, ganyan, and had been exposed to this kind of kinambular, ganyan. So, at some point in my life, I was a recreational cocaine user. Actually, inamin niya nga before na nagmarijuana siya. Diba? So ngayon, when you say it something like that, pagkatapos palabasin niyo lahat ng mga Hollywood artists na nabalitang nagko-cocaine, ganyan, na are still very functional and still very successful, ganyan, and then apologize for Actually, don't work because they're artists. He's not an artist. Na, hindi, oo nga, pero ano siya yung tawag dito, di ba? Frustrated kinambular nga siya. Frustrated artist. Pero if you're a frustrated artist, you should have just been an artist. Pero the thing is, you're a president, and the closest president, head of state, na naging addict sa cocaine, is si Hitler, the most famous one. The most famous one. Yes. Oo. Well, anyway, ang tawag dito, of course, wala naman talagang lusot kasi syempre recreational or severe addiction, it's still illegal use eh. But my point is, kumbaga, if you want the least damage for your reputation, you're going to take the route wherein you can get the most sympathy. 'Di ba? Kasi yung ganito na, 'di ba? Kasi yung ganito na parang lalo nyo kaming ginagago. It looks like wala silang interest talaga to really tell the truth. Ganon. Right. Kahit sabihin natin na wala kapatawaran niya na nagko-cocaine ka, ganyan. But at least you're honest. 'Di ba? Alam mo yung mga Pilipino, gustong-gusto ng mga Pilipino merong redeeming factor eh. 'Di ba? What happened to GMA? What happened to GMA nung sa botohan nun? Yung Hello Garci. Without admitting it, she apologized. Well, what happened? She survived that turmoil. Right. Diba? Well, she survived it barely, and then it cost her the election, even though that she admitted it. The worst thing about not admitting it and apologizing is actually giving the world a roundabout. Na sabi nila na it's not worth dignifying, but you're creating a task force. You just dignified it, di ba? Parang it doesn't make any sense. Alam mo yun, ito na yung problema, no? Nakikita mo bumabali-bali-bali-balentong sila. They're gonna say something and then contradict it and then leave it hanging somewhere else. Hindi ba? Na parang lahat, parang what exactly? Sino man nagdi-destabilize ng Pilipinas? Kayo ang nagdi-destabilize ng Pilipinas. They're doing this to themselves. Tinan mo, Joey, di ba, Ansas? Di ba? Nung pinost ni Maharlika yung dalawang dokumento ni Agent Morales, AI, deepfake. Nung lumabas physically at nag-testify si Agent Morales at it was proven na authentic yung document, and in fact, Senator Bato is convinced na authentic yung pinagkunan ng scan or yung photograph ng documents na yun. Diba? So,
lahat na lang ng mga issues na may mga very glaring evidence against this administration. Lahat na lang. Ang pinaka-defense nila is AI or deepfake. 'Di ba? Nakita mo yung pattern, no? So ibig sabihin, wala na talaga silang iba pang alam na defense. Maliban na nga sa AI at saka deepfake na evidence, which to my opinion is an tacit admission that those issues or those documents or evidence are in fact very true, di ba? So, considering what ano yung approach nila, no? Example, sabi ni Gadon kanina, tinatawanan lang namin yan. Do you see Gibo laughing when he said that? Parang galit na galit ako kanina. Parang invested naman kayo dito sa isang video na ayaw yung i-dignify, di ba? Di ba? Invested naman kayo. Ayun. Inang kinanga ni Maharlika galing sa kanya, i-demanda na daw siya. Oo nga eh. Ay, nakita ko napanood ko yung yung large part of her live earlier na panood ko. So sabi niya na parang, i-demanda niyo ako, ready ako, at saka gusto ko yan kasi it will give me an opportunity na ilatag lahat ng hawak ko. Sabi niya gano'n. Yeah, then why don't you do it, di ba? Hindi, meron nagsabi, Maharlika has authenticity paper, ilalabas niya the right time. Actually, pag dinimanda kasi to, it is the court that will mandate. May mga maglalabanan yan eh. Ikaw, ipoprove mo siya na deepfake ito. At ginamit tong deepfake. Pero the thing is, ano ba yung kaso? Is it going to be libel? Diba sabi nila, most probably libel, diba? Itong video na to. Pero ang libel, dapat ang magkaso, yung presidente. Kasi siya yun eh. It has to be BBM who's going to file a defamation case sa US against whoever released the video. Hindi ba? Pero the thing is, maglalabanan kayo dyan. Kasi sasabihin mo, una, hindi ikaw yan. You will deny na hindi ikaw yan. Second, sasabihin mo deepfake. Third, ganito. Ngayon, sasabihin ni Maharlika, hindi naman yun sinasabing ikaw yan. Ang sinasabi ko ito, na may ganito. And then, second, ito is in the matter of public interest. Ngayon, kung sinabi mo deepfake yan, maglalabas ka ng AI expert saying na this is deepfake, ito, ganito, ganyan. And your expert will be cross-examined by the lawyer of whoever you're going to sue. And that lawyer will also present their AI expert. Maglalaban na kayo ng expert. Parang ano yan, nung kaso ni Amber Heard. Yes. Labanan sila ng expert. And remember, kailangan walang ounce of truth na hindi ka nagdudrugi. Tatawagin ngayon si Nikki Cosseteng. 'Di ba? Sasabihin, ba't ito hindi mo dinimanda? Correct. Kasi they will all factor in. Tatawagin si PRRD. Tatawagin everything will have to be put in one place. Kasi pag dinimanda niyo siya sa US, then everything has to be sorted out. So everything will be put in one place. You have to go there, and it has to be BBM who needs to file a case. Dahil anong kaso nito? Libel, di ba? Kasi doon sabi nyo, outside the jurisdiction ng Philippines, pwede siya i-demanda ng defamation. Pwede naman yun. Pwede ka mag-demanda sa US ng defamation if a crime was committed in the United States, even if you felt it in the Philippines. Maraming gumagawa niyan eh. Di ba yung mga artista, nagdidemanda sila sa United States na defame sila ng isang whatever. Halimbawa, sino to yung designer na nagdemanda kay Maharlika? Hindi ba? Pero di ba, nagdemanda siya doon. So the thing is, it has to be that person who was actually defamed there. Ngayon, hindi mo po pwede sabihin yung Amerika, imbestigahan yun. Anong kaso? Oo. At saka, the US government is not just gonna take any case because of your whims and caprices, di ba? Of course. Hindi kailangan may kaso. Kailangan may kaso. Kailangan mo magsampa ng kaso. Ayun. Nakakaloka. Now, let's go to to the last part of our discussion. The video went viral. It went like a wildfire.
may mga parang not convinced. There are people who parang just treat it as a confirmatory video, ganyan. Marami na talagang ajit na ajit, marami nang galit na galit. But what do you think is the possible impact of this video? By the way, tawag dito, merong magandang input kasi na dito, no, na napag-usapan rin to sa group na yung video, before I ask each and one of you, napag-usapan kasi ito dun sa video, yung kumbaga parang he's not snorting it, ganyan. So therefore parang hindi ito conclusive na ebidensya na nagsusnort siya, ganyan. Parang, so, a lot of people there argued na hindi mo naman kasi kailangang mag-snort para ma-consider ka na user ka eh. Diba? Snorting is just one way of consuming it. Of course, there are so many ways of consuming it. Ang sabi dito nung merong anonymous na nag-send sa akin, sabi niya, yung ginawa raw ni Bongbong dun sa video, kinonsume niya yung pag-consume niya dun sa video is actually a microdosing act of consuming cocaine. And ang reason why you do that is because you want to stay longer for that night. So kaya diretso siyang tinitikman, diretso siyang nilalagay, maliit na amount, diretso siyang nilalagay at saka or either ilalagay mo sa ilong or ilalagay mo sa dila mo. Ang purpose is for you to stay for the entire night. Ayun. So, yung kumbaga parang, hindi niya in-snort. Ulitin mo yun. Anong ginawa niya? Ano daw yung ginawa? Allegedly nung Bongbong Marcos. Allegedly nung Bongbong Marcos, yung pag-consume niya doon is a microdosing. Yung sa video na yon, ang ginawa ng tao doon sa video, allegedly is nag-microdose siya. Okay? Nag-microdose siya at pag nagma-microdose ka daw, nilalagay mo sa ilong directly or nilalagay mo sa dila. The purpose is dependent it depends on the activity that you want to do for that day. And in that case, ginagawa yon ng mga addictus benedictus because they want to last the entire night. Para hindi sila malasing. So, ibig sabihin, makakainom ka ng you're going to drink like a fish without getting drunk. Yes. Yun daw yun. Yun. Sinabi ko na ngayon microdosing, no? To stay in the same level of high for the rest of the day. Correct. Yeah. Pero, may napansin din ako doon. Kasi malaki yung container niya And it looks like yung bang magpa-urinalysis ka. I can also argue that he was testing the stuff before concluding. Maybe it's a buy transaction. Yeah, before concluding a sale. Kasi, if you use that substance, you don't carry it around in that big a container. Makikita mo naman sa video, talagang ang dami. No? If you're just out for a night, no? Maliit lang yung dadalhin mo, hindi yung buong container na, kasi yung container na yun, parang parang commercial quantity. Saka yung container, parang commercial, parang test buy or to confirm a sale, grading the stuff, whether it's acceptable to him. Parang gano'n, no? Parang gano'n din. Ang nakita ko doon. True. Ayun. Pagbigyan ko si Telma. Ayan. Pagbigyan natin to si Telma. Telma, ikaw to. Ikaw yan. Tangin ang pangit mo. Ang pangit mo, Telma. Tangina. Ikaw yung tipong talaga papansinin lang ng ng AFAM. Kasi hindi ka bebenta sa Pilipinas. Ganun. Ang pangit mo, Telma. Tapos, ito yung activity mo? Ay, hindi. Yan, kay Harry Roque yan, na pinost niya. Ayan. Ini-ay mo na yung sarili mo. Ang pangit mo pa rin, Telma. Ikaw yan? Ini-ay mo na yung sarili mo. Ang pangit mo pa rin. Yan ang AI. Ang gagawin natin, Telma. Tapos magsasalita, yung drogista. Pero saan mo si Telma? Ayon sa kanyang Facebook account, putak ng putak. Ang pangit-pangit mo naman. Diyos me. Siya ay, walang location teka. Doon tayo sa about niya. Petroshka. Oo. Troll account to. Walang no workplaces to show, work education, wala places lived, wala troll account to. Okay, sige. Ano ka na? That's it, Pansit. Good night. Pero ang ay, oh my God. Girl, pag nakita mo yung hindi niya AI na picture.
Ni Telma, nakakaloka, girl. Girl. Diyos me. Girl. Oo. Yung first na picture na pinakita ko, yun yan, parang ang pangit-pangit nga niya. Pagkatapos, in-AI niya na yung sarili niya. Pangit pa rin. Hindi, ang naano sa kanya, well, sana ma-convince niyo yung mga anak ninyo po, yung mga anak ninyo, mas may alam na sila sa technology ngayon. Kayong mga matatanda na, madadala-dala kayo ng mga AI, pero yung mga mas bata-bata, may nakakaalam na sila. Pero, ako, bilang parting words, dahil patapos na tayo, ang topic natin ay, ano ba yung inopen mong topic, Joey? Yung ano nga, what do you think is gonna happen with this, with how today's events unfold? Ako kasi is unpredictable. This brought about a situation of massive uncertainties. No? Ako unpredictable kasi before sabi ko, naku, wala yan, hindi yung papansinin ng mga Pilipino yung video na yan dahil wala silang pakialam, ganyan. Pero actually nagulat ako. I was surprised that the video, it will become viral. Actually, alam ko magiging viral siya in a way. Pero I didn't realize na it will become this viral. Na at this hour, wala pang 24 hours, ano tayo? Check tayo ulit doon sa isa sa mga unang nag-post, yung nandun sa LA. Nung pinalabas ito, kinunan niya. Parang hindi nila kayang i-take down or i-control kapag outside Facebook Philippines, ano? Yes. So parang 13, hindi, kasi walang pangalan eh. Walang pangalan yung video. Walang caption. Walang caption. Saka yung community, So ang nangyari nito is, wala pang 24 hours, 13 hours pa lang po. 13 million na siya. So this might be going 14 or baka pag-ising natin, baka umabot dito ng 15 million, di ba? That's already that's already a lot. Kasi yung 15 million na yan, they have shown it to somebody else beside them. So you have to assume na the engagement is times 2. Kasi at least they will ang naging viewers niyan at least times 2. So baka umabot na nakapanood nito ng mga 25 million. And Sas, you have to also note that there were people who downloaded it, naka-screen record, na sinend na lang dun sa mga nakakita. PM na lang. Nag-PM. Ako definitely nag-PM ito, na ganyan. And always remember na, so ako nagulat ako talaga na it will become this sensational. I never expected this. I do not have high hopes that, kasi pina-preview sa akin before ito pinlay sa LA. Kayo rin, di ba, nakita nyo rin, kaya nga tayo nagsabi, napanood ko na, ganyan. I didn't expect this to be this viral. I didn't expect them this to look so, bakit kayo biglang off balance bigla? Your reaction, yes. Yeah. I didn't expect your reaction to be like that. To be too shaken, They were too shaken by the video. Too shaken, tapos pa nila, malicious kasi Sona pinalabas. Girl, kahit naman kailan ipalabas yan, magiging malicious yan eh. For you. For you, kasi ayaw ninyo. Di ba? Kasi pinanood ko yung Sona ng Pangulo. Parang wala na siya sa I don't know guys if you notice it when you watch his Sona. Nawala siya sa parang nagmamadali siya. Nagmamadali siya eh. Binabasa na lang siya eh. Oo, nagmamadali siya, wala nang feelings. Wala nang feeling. Walang emotion. Wala nang emotions at parang gigil. May gigil yung niya. Si Maricar nga hinuhuli pa nga niya yung bibig na may ganon. Hindi niya mahuli kasi tinatanggal. Ang bilis siya magsalita, may gigil. So parang hurried speech. Hurried speech, yeah. Kapag tinignan mo, hurried speech is a symptom. Kakaiba yung bilis eh. I never listened to him this so quick. Kasi usually BBM takes his time to enunciate, to feel the words, to whatever na merong parang meron siyang worry
etc. And ako para sa akin, hindi ito aabot sa ganito if you have just been so confident enough to say na, oo na, actually, ang daling i-package nito na noong umpisa na, okay, magkakaroon tayo ng bloodless war on drugs, but our policy should be all government officials should undergo regular drug test. Bloodless tayo, pero we have to give it to them. Now, we should have a regular drug test, and I would be a good example, peripheral tests, and it has to be made public, and it has to be regular, no? Lahat ng uri ng drug test. Sa simula pa, and then you could have done that. And ayun na nga, na hindi ko, I think what the video did is to actually made people have a conversation about this. And I think we would look back at this moment. Tama yung sinabi ni Duterte, the next few days would be crucial. Nakikita niya na kung anong gagawin yung magiging reaction ninyo, etc. And was the Duterte Today page taken down? No. Bakit hindi ko siya makita? Duterte Today. Nakikita ko pa siya. DT na lang siya. DT na lang siya. DT. DT na lang siya. Okay. So, okay. DT na lang pala. So, ang ano niya is everyone would be on trial. The church, the media, everyone. And this will be looked back by the future generation, this moment. Ano talaga ito? Titingnan talaga ito natin in the future. Kasi, if most probably BBM would survive this. But the thing is, if he survived this, he would actually become bolder in actually taking more hit. Ganun yun eh. If you get away with crime, the tendency is to commit more. Pushing so, the envelope. Yeah. You're going to push the envelope. Pero ako, what I'm sincerely hoping is that those who have the constitutional duty to protect the people should take those 3 words seriously. Yeah. They should take it seriously. And ako kasi parang wala nang pakialam si Inday kung maging presidente siya o hindi. No? Parang, di ba? Parang wala na siya pakialam. Naging vice president na siya. And he made history na pagkatapos ng tatay niya siya, naging vice president siya. Dalawa na yung pinakamataas sa kanila. And if she wants to run president in the future, pwede pa dahil she has 20 years to decide pa if she wanted to be president. Dalang bata-bata pa ni Inday, no? Right. Pero the thing is, dalawa ng malalaking issue, no? Sa Congress, yung hindi mo pera yan, yung liquidation by certification, tapos itong controversial na, hindi matapos-tapos na controversy, na substance abuse issue ng sitting president. And we are just taking this lightly. The media is just taking this lightly. The church is just taking this lightly. All those people who were criticizing Duterte for the smallest and minutest detail of his life are now silent. Oh, they are gone. And they are gone. Why? Who are you protecting? Remember, because of this event, it is also, kanina kasi nakapag-usap kami ni Sase before mag-live. Sabi ko, parang, meron pang mga video na iba na kumakalat na wearing kung ano yung suot ng lalaki doon sa video, ganun din yung video. And then yun mas gigil yung snorting, kuyang. Okay. Kaso walang muka. And you know, yung hindi mo makikita yung muka, makikita mo lang yung katawan, pero marinig mo talaga gumaganon talaga. Marinig mo talagang gumaganon.
And so, ang isa kasi sa mga posibleng mangyari moving forward, people can, kasi imposibleng isa lang ang video eh. Imposibleng isa lang ang proof eh. Ganyan. And then, you have, so kumbaga parang, moving forward, this might embolden others to provide more proof. Diba? To provide more proof. Itong si Duterte today, nag-post siya ng, in-screenshot niya yung mga post ng certain Cathy Binag. Sabi niya, Cathy Binag post cryptic messages about cocaine, power, and friends. This came after the video of Marcos Jr.'s alleged cocaine snorting video went viral. Cathy Binag, the ex-live-in partner of Congressman Antonio Florendo Jr., a close aide of President BBM, has posted cryptic messages on her personal Facebook account that seemingly alluded to the recent viral video of Bongbong Marcos Jr., purportedly snorting a white substance that many describe as cocaine. Florendo is a close aide of BBM. At the onset of his term, BBM vetoed a bill that greatly secured the benefit secured and benefited the stake of the Florendos in Nordeco. If you read between the lines, one would assume that Binag knows more than what she let the public know. Will she ever come forward about Marcos' alleged illegal drug addiction? Only time will tell. Ayun. Of course, hindi dire-direkta, but, diba? Madam Vida, referring to Lam probably, no? Show me your friends and I'll tell you. Well, yes. Ayan. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. It is an old Spanish saying that means you can predict person's behavior by analyzing the people they hang out with. Hashtag no to drugs, no to alcoholism, no to bullying, no to abuse of power. Ako naman, Joey, ako din, no? I think this is going to be unpredictable, no? But I agree with you na there might be other videos. Ang sa tingin ko, there are people na who took videos of this guy with this substance thing to keep us leverage. Diba? So parang ano yan eh. Well, you just see it in the movies, pero I think there are some people out there who are keeping copies of similar video clips. Kasi kuya if the video is kumbaga parang what this video opened up is the possibility na nakukuhanan pala. Diba? And then, Joey, the release of this video might be a litmus test of number one, how the BBM administration reacts, how the citizenry would react. And based on those reactions, I think videos of similar nature will be released in the future. Now, the question now is this. Because ito nga, it's already circulating na with all those millions of viewers. No? These videos have probably reached yung mga asawa ng halos lahat ng mga politiko. Kasi sila yung una talagang concerned dito di ba? I'm sure yung lahat ng mga politiko at mga asawa nila, congressman, governor, lahat, nandun na yan. Pinapanood na nila yan. Number two, yung lahat ng mga teachers sa DepEd, napanood na nila yan. I'm sure most of them magsisirculate. Yung mga kasundaluhan natin, yung low-ranking employee, soldiers, Navy men, Coast Guard, and PNP personnel, na binabala nila kung saan-saang stupid actions. Makikita na nila ngayon. Yung mga nag-chat sa'yo na nire-recruit ang mga asawa nilang Scout Ranger for WPS. Titignan, ganun pala, kaya pala, ito pala yung amo nyo. So, again, I would agree with Sas. It's going to be very unpredictable. And that is why we have to be very alert, especially with whatever pronouncements coming from PRRD or BP Inday or the ISO or any other from government. Kasi baka gamitin din ito within the circle of BBM na magkakanibalize na yan sila. Correct. It may actually because of this, hindi lang naman yan yung parang yung mga bad trip kunwari sa ating mga nabudol, ganyan yung mga ang concern natin is public policy na parang sige puta, mag-resign ka na kasi merong video na ganyan. If there would be some powerful people who may have the video with them
they can also blackmail the president to force the president to do something. So pagdating doon sa mga ganung punto, that poses a threat to general welfare, to us also. Kasi, you know, the president is already compromised. Right. The president is already compromised. Because of this situation, maaari na magkaroon ng dog-eat-dog nga dyan, ano? And so, sa part ng presidente, paano mo siya makakapaggawa ng sound decision? I mean, even if the sobriety is not the main concern here, kapag kami hawak yung isang interest group, sasabihin, oy, Bongbong, ganito ang gusto namin. Ipasando to, or ganito, payagan mo kami sa ganito, or ganyan-ganyan. Otherwise, ilalabas namin tong pulveron video mo, di ba? And then some other guy has the same video with a different agenda. Mag-aaway-away sila ngayon, hindi mapagbigyan yung isa, lalabas ngayon yung isa. So, this is a very fragile alliance, Joey, no? Marcos Jr. do not have a very solid political foundation except for a few. No? So, this is a loose alliance for political convenience, no? Tama nga si Inday. This is a house of cards. It's a house of cards. Correct. A whip of wind. Doon pumapasok yung yung very, very volatile foundation of the BBM administration. Because if you have too much skeleton in your closet, yes, you are going to crumble. Diba? Ayun lang. Sabi, watch kayo, Musikero sa Bukid Vlog dito sa YT. Naghahanda na naman mga police pumasok sa KOJC. Galit yan sigurado si BBM, babawi yan sa KOJC sa Davao. Ayan. Okay. Seryoso ba? Teka, i-check ko nga yung ano. Check mo nga, Joey. Before we end our live. Anong yun? Anong... Musikero sa Bukid. Ito. Check mo nga. Okay. Musikero sa Bulawan. Ayan. Nabubuhay na gumising lang sila kasi ang daming pulis dito kanina, ito na lang natira. Kasi natatakot na QDC member dahil sa nangyaring June 10 na warrant of arrest lang ang dala. Pero ang ginagawa, pinasok yung QGC. Nakailang pasok na po sila sa QGC na 5 na yata. At lahat ng compound, ang dala ay warrant of arrest. Pero ang ginawa, search warrant. Pinalubhog ang lahat ng compound at may namatay pa. Ang kasamaang palad, 2 yung namatay, 4 yung parang kuliro na ngayon. Bakit? Pero sinampahan na sila ng kaso doon sa Sarangani. Kaya dito, nilalapitan natin guys, ang mga pulis, wala silang mga nameplate, walang mga pangalan kasi sa usual po ng mga pulis, may mga pangalan yan. Pero tinatago nila. So ayan, meron pong isiminay dito, nakaabang. So lumapit na rin po yung lawyer kanina. Yes, wala naman silang ginagawang checkpoint dito. Alam ko namin, yung Eastern Mindanao, taga Davao yan. Kasi nakikita ko pa yan dati, kalaro pa yan ni Pastor. Kalaro yan ni Pastor Apollo City Buloy. Yung Eastern Mindanao. Grabe Ikat na itong video na to ha. Ayan. Sa totoo lang. Oh my God. Anong klaseng gobyerno meron tayo? So what is the strength of of their presence there? Parang desperation. What is the basis of their presence there? 'Di ba? Ano 'yun? Grabe, unli persecution tong ginagawa nila sa KOJC. Because they need Kibuloy as a trophy. Oo. That something is done, no? Yeah. Oo. Grabe na to. Anyway, ayan, magmatsyag tayo, magmatsyag tayo, and kagaya ng sinasabi ko, no, let's, you hold your horses and focus on the things that you can do. And at this point, what you can do is to inform your families and friends. Use the video in order to open a conversation. Because I believe that's not the only evidence. It's not. I think so. Kuyang, may mga nagpakita sa akin ng video na iba pa eh. Okay. Saan mo nga? May nagpakita sa akin na iba pa eh. Meron din nagsabi sa akin na meron din yung mga latest pa nga eh.
Madami. Madami. Usually yung mga malalapit sa circle, yung mga videos, yung Talagang, Joey, yung mga nagme-message sa akin, na may mga screenshot with the convo, dun sa mga Jennifer Sibilia. So hanggang kailan, ewan ko. Correct. But hindi natin alam kung hanggang kailan to, no? But what's important is that we do what we can right now. And what we can do right now is to educate more people. You know, we cannot foster a meaningful change kung hindi natin makukonvince yung mga taong malalapit sa atin to understand the situation. Ganon. So, yung sinendan ko yung mga video, sabi ko, I'm not saying I just believe na siya yan. You have to form your own conclusion based on what you see. And then send it and, let your friends see it and discuss among yourselves. But I'm not going to force you. Kasi yung pagka nakita nila Joey, tinatanong, siya ba talaga to? I'm not saying, I believe so. At I'm convinced, but I'm not convinced. Oh, you should convince yourself na siya ba yan or hindi. Correct. Kaya pag may nagme-message sa akin na na parang feeling ko hindi siya to, it's okay, you're free to believe whether you think kung feeling ninyo hindi siya yan, hindi okay lang din. Ganun. Ayun. Pero, sa akin kasi convinced ako na, convinced ako. I did not doubt the video. I did not doubt the video. The first time I saw it, talagang, ngayon, pagkatapos nag-offer naman sila ng mga explanation, the explanation that they offered is not really that convincing, di ba? Hindi naman nila na-overcome yung, hindi naman nila na-overcome na yung credibility ng video. In fact, they just, they because of the behavior they showed. Oo. Parang nag-snowball. Oo. Sabi sila na ayaw nilang i-dignify. Pero in effect, na-dignify talaga nila yung video na yun. Ayun lang. Siya, matulog tayo at kailangan na rin matulog ni Kuya EB dahil maghahatid pa siya bukas. Ayan. Sas, maraming salamat. Thank you very much.